Naka-impound sa impounding area ng PNP-HPG sa Laguna ang SUV ni Mark. Pero laking gulat niya nang makasabay niya ang sasakyan sa Quezon City. Ang catch, ang SUV, iba na ang plaka. Pero nang tignan ni Mark ang production sticker, kumpirmadong ito na nga ang kanyang sasakyan. Ano po plano nyo ngayon? Plano naming mapatigil talagang ginagawa nilang yan. Ano po ang naging pasyon ninyo para itago ninyo yung inyong pagkakakilanlan, sir? Natatakot din kami kasi nabalitaan namin sa isa sa aming nalapitan before na marami nang gantong reklamo pero hindi na nila tinutuloy. Kasi natatakot din sila, lalo't pulis at HPG pa. Kung yung mga taong to gusto magkasasakyan, magkakotse, magkamotor, pwede naman nilang makuha pag sumikapan. Hindi yung kailangan manlamang ng tao. Wala nang inaksayang oras ang resibo. Agad kami nakipag-ugnayan sa PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o PNP IMEG. Ilang araw makaraang dumulog ni Mark sa ating studio sa resibo. Sinamahan po natin siya dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Partikular sa tanggapan ng NCR Field Unit ng PNP Integrity Monitoring Enforcement Group para personal na idulog ang kanyang hiniing. Tumawag ako sa HPG, verify ko, sabi nila nasa Laperal daw, sa impounding area daw nila yun. Nung week na dapat kukunin namin, pambihirang pagkakataon, pinakita rin, nakasabay namin yung kotse. Malayo pa lang, sabi ko, yung mags nung SUV, kapareho nung kotse ko. Pagkatapos ng documentation, anong inaasahan ng complainant? Makikipag-coordinate po kami dun sir sa LFU po, sa Proper. In case na wala po dun yung sasakyan sir, yung mga nakapirma dun, pwede po natin sampahan sila ng ng administrative case. Kung naroon na sasakyan, Tignan po natin kung PNP talaga involved dun sir sa paggamit ng mga sasakyan sir. Bali ma'am, pupunta po tayo ngayon sa Camp Crame po, sa office po ng HPG Limbas para magpag-coordinate at mag-imbestiga. Pagdating sa headquarters ng Philippine National Police, agad na nagtungo ang IMEG at resibo sa tanggapan ng Highway Patrol Group o HPG. Dito, humarap ang ilan sa matataas na opisyal ng departamento. Agad nilang inalam ang mga detalye ng reklamo at binisita ang impounding area sa Camp Crame. Wala rito ang sasakyan ni Mark. At nang siyasatin ang inventaryo ng mga sasakyan na na-impound ng HPG noong nakarang taon, guess what? Sinyek natin dito sa inventory natin. Yung whole July, wala naman kasing naka-impound. Ngayon, we conduct investigations, no? Kasi the Highway Patrol Group hindi tinotolerate na gumamit ng mga impounded vehicle ang mga personnel natin. Linawin ko lang po yung sinabi niyo kanina. Base sa inventory, doon sa nakasaad sa impounding receipt na petsa, wala akong pumasok na ganung sasakyan. Yes, walang nakalagay na naka-impound na ganitong sasakyan. Pero by your system, dumadaan muna talaga ho dito bago dalhin sa Laguna. Yes, kasi dodokumentuhan natin yan eh. Malinaw na hindi pumasok sa database ng HPG ang pagkaka-impound sa sasakyan ni Mark noong nakarang taon. Sinigurado naman ng HPG na tututukan nila ang reklamong ito at pananagutin ang mga sangkot. We conduct inventory sa mga ano natin, no? At wala naman nagiging problema kasi nakalista naman lahat dito. Ngayon, sabi ko nga, I assure you, papanagutin natin kung sino man itong gumamit nitong sasakyan mo. Kasama ang ilang intel ng HPG at IMEG, nagtungo ang resibo sa Laperal impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna nang magkaalaman na kung nandito ba o wala ang sasakyan ni Mark. Pagdating sa lote, makikita ang daang-daang impounded na sasakyan, ang iba tila na bulok na at tinubuan na ng mga halaman. Nakita po natin na negative po yung sasakyan dito. Magkakaroon po kami ng investigation at pananagutin po natin yung mga personnel na o mga taong involved. Titignan po natin kung ano yung maaari nating isampang criminal. Kung involved ang pulis natin dito, ay pwede natin masampahan siya ng administratibo pa. Para malaman kung sino ang mga posibleng persons of interest, tinignan din ng mga otoridad ang logbook ng mga gwardyang nagbabantay sa impounding area. Bale, asan po sir yung tinuturo natin? Yung 1 unit na adventure secret plate number ACX. Ngayon, paano nailabas? Ito po yung yung 1 unit adventure silver in-roll out noong February 23, 2023 around 10:51 ng gabi.
Kumpirmado sa logbook na ipinasok ang sasakyan ni Mark dito sa Laperal Impounding Area noong August 16, 2022. At malinaw na malinaw rin na makalipas ang 6 na buwan, February 2023, inilabas ng isang HPG patrolman na nagngangalang Brian Anthony Pido ang kanyang sasakyan. Dahil dito, mas tumibay na ang resibo ni Mark at ng IMEG na inilabas ang kanyang sasakyan ng walang pahintulot. Kasi sa tuwing nagbe-verify ako sa HPG, lagi nilang sinasabi nasa Laperal nga daw, lagi nasa Laperal, nasa Fairview pala, wala sa Laperal. So upon checking, ngayon nga nakita natin na wala talaga dito. Sa biyahe ng resibo at ilang kawani ng IMEG at HPG pabalik ng Campo Crame, isa na namang sorpresa ang tumambad sa gitna ng investigasyon. Ayan, biglang nakarating dito. Iba na rin ang nakakaya na yun. Pero nakita niyo siguro yung mga sakyan doon, ma'am, no? Di ba? Kaya nga, swerte ka, sir, hindi na-stay doon yung sasakyan dahil kung hindi, kakamote din ang nakakapit dyan. Agad na sinuri ni Mark ang sasakyan niyang nawala sa kanya sa loob ng halos 1 taon. Bago ma-impound ang SUV, nasa mahigit 45,000 kilometers ang mileage nito ayon kay Mark. Pero ngayong lumitaw na ang kanyang sasakyan, Ano mileage mo yun? 54,440. Walang 100 kilometers from Crame to Laperal. naku po, nag-road trip yarn! Isang araw matapos ang mga natuklasan ng resibo at ng IMEG, sinubukan namin kunin ang panig ni Patrolman Brian Pido na siyang nakapirma sa pag-pull out ng sasakyan ni Mark nitong February 2023. Pero hindi siya nakaharap dahil daw di umano sa isang emergency. Hindi rin nagbigay ng anumang karagdagang payag ang HPG. Para alamin ang aksyon na gagawin sa reklamo ni Mark, kinapanayam ng resibo si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos. Sec, idudulog po namin itong hitaing ng isa nating kababayan na na-impound yung kanya sasakyan. Sa investigasyon, lumalabas po na ginamit ito na po magiging move niyo. Dapat matigil niya ang practice niya. Ano bang ebidensya meron dito? Secretary, sir, sa inihaing ebidensya ng complainant, meron ho siyang CCTV video. Nasundan din niya sa Fairview. Yung kanya sasakyan, kinunan din niya ho ng cellphone. Ang lumalabas, Secretary, pinalitan po ng plate number. Nakarehistro po yung plate number sa isang sedan naman. Sa logbook po, na-identify ng ating PNP IMEG, sino ho nag-deposito, sino rin ang naglabas, Secretary, sir. Sa sinabi niyo sa akin, mukhang matibay ebidensya, meron tayong videotape at nakita yung pangalan nito at nakita ang taong to, pending hearing ito, investigation, dapat suspended muna ito. No? To make sure. No? Dapat talaga mag-set ng sample dito. No? Hindi po pwede ito. Hindi po pwede ito. Secretary, baka may mensahe lang po kayo dito sa complainant. Sa totoo lang, hindi ho niya maiwasan na mag-alala dahil siyempre, uniformado ho yung kanyang mga ihahabla rito. Huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang personal na tutulong sa iyo. No? Kung magpa-file ka ng demanda, ako mismo. At kung personal na gagarantahan ko safety mo. Akong bahala sa iyo. And we will make sure that justice should be done. Hindi na dapat maulit ang ganitong practice. We will make sure of that. Ayon kay Mark, kahit na lumutang na at nakita na niya ang kanyang sasakyan na matagal na niyang hinahanap, itutuloy pa rin niya ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban kay Patrolman Brian Pido at iba pang lilitaw sa investigasyon na persons of interest. Wala akong balak na iurong yung reklamo o yung kaso against sa kung sino man yung may kasalanan, kung sino man yung sangkot dito. Ang batas ay ginawa para sundin, hindi para labagin. Ayon sa batas, kung sakaling makitaan ng probable cause, posibleng masampahan ng kasong karnaping ang mga sangkot sa pagkawala ng sasakyan.